Ngayong taon ng yubileo, tayo ay inaanyayahang maglakbay ng puno ng pag-asa. Sa kabila ng maraming pinagdaraanan natin, binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. Pag-asa na sa gitna ng kadiliman ay mayroong silahis ng liwanag. Pangako ng isang bagong bukas na maayos, mas kaaya-aya. Kasama ang Batang Minor TV Creative Team, ating pagnilayan sa lubhang banal na mga araw ng linggong ito, ang pakikilakbay ni Jesus sa atin upang magbigay ng pag-asa. Pag-asang magbibigay ng lakas sa atin upang patuloy na hangaring gumising bawat umaga ng may sigla upang mapagpatuloy muli sa kabila ng mga pagkabigo. Magbibigay ng lakas ng loob upang hindi pagapi sa takot o pag-iisa. Dahil hindi naman talaga tayo nag-iisa. Dahil kasama natin si Jesus. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong suwi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ngayong Biyernes Santo, sama-sama nating pakinggan at pagnilayan ang pagbabahagi ng ating kapatid sa pananampalataya na si Brother Red Avendaño ng Diocese ng Malolos. Ang kanyang pagninilay ay may temang Jesus, Kaibigang Karamay. Isang mabuti at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Red Avendaño. Isa akong CBT Life Coach at NLP Practitioner. Ngayong araw po ng Biyernes Santo, samahan niyo po ako na ating pagnilayan ang kahulugan ng salitang empathy. At kung paano ba naging empathetic sa atin ng Panginoong Hesukristo. O sa Filipino, ang kanyang pagiging mapagmalasakit o mapagdamdam sa kapwa. Ano po ba yung empathy? Well, sa aking practice bilang isang CBT life coach, CBT po pala stands for Cognitive Behavioral Therapy. Mahalaga po yon para sa akin na ma-establish muna yung tinatawag nating rapport o magandang pakikitungo o mabuting pakikipag-ugnayan sa aking mga nakakausap. Yun po bang maranasan at maramdaman muna nila na mayroong isang taong handa silang pakinggan, maunawaan, at samahan sa kanilang mga pinagdaraanan. Well, that's empathy. Ano po? Na para lubos na maunawaan ang kalagayan ng ating kapwa. Magpapasya tayo na lumugar sa kanilang sitwasyon at karanasan. Well, siguro po maitatanong ninyo, ano ba yung kaibahan ng empathy sa sympathy? Well, malaki po yung kaibahan ng dalawa. Ang sympathy ay pagpapaabot lamang sa ating kapwa na batid at kinikilala natin yung hirap na kanilang nararanasan, ngunit hindi po ibig sabihin na nararamdaman din natin yung kanilang dinaramdam o lubos nating naunawaan kung bakit ganito ang hirap at bigat
ng kanilang karanasan. Sympathy po, ito yung common notion natin ng pakikiramay, di po ba? Halimbawa, ngayon sa social media, napakadali na magpakita ng sympathy o nung pakikiramay sa ating kapwa. Kapag meron tayong kaibigan o kakilala na nag-post sa social media na may pumanaw silang mahal sa buhay, usually, nagko-comment tayo, di ba? Mga comments or messages of condolences and prayers. And after posting those messages, di ba, we feel good about ourselves. Kasi nagawa nating makisimpatya o makiramay dun sa namatayan nating kakilala o kaibigan. Pero pagkatapos nating mag-comment, di ba, nahuhuli din natin yung ating mga sarili na nakalimutan na nating ipagdasal yung kaluluwa nung namatay at ipagdasal din yung mga naiwan niya sa buhay, yung kanyang pamilya. Pero sa kabilang banda, ano ba yung empathy? Ang empathy po, ibang-iba. When we empathize, lume-level up tayo. Na bukod sa pagkilala sa pinagdaraanan ng ating kapwa, bumababad po tayo sa karanasan nila para mas higit nating maunawaan at madamayan yung kapwa na ito. Sa example po natin kanina, well, we can show empathy to someone who lost a loved one by making time to go to the wake. Doon sa burol, pupunta tayo halimbawa. And we spend quality time with our friends na namatayan. Or listen even to their stories. Listen to their sentiments. And perhaps, before we leave, we give them a comforting hug na sinisigurado po natin na present tayo. Present ka and willing ka na samahan sila during this difficult time. Well, magagawa mo lahat ng ito kasi batid mo at dinanas mo yung kalagayan o sitwasyon nila ngayon. Bakit mahalaga ang empathy sa pagpapatibay ng ating ugnayan sa Diyos at kapwa? Well, after knowing what empathy means, siguro naiisip natin ngayon na hindi pala ganun kadali maging empathetic sa ating kapwa. Well, totoo po. Tama po kayo kung yun ang inyong kasagutan. It's not that easy. It demands a decision on our part to show empathy to others. Well, imagine po ninyo. I want you to think of an iceberg. Halimbawa, yung iceberg, yung karanasan o buhay ng ating kapwa. Para siyang isang iceberg. Well, on the surface, ang laki nun ng nakikita natin, di ba? Pero sa totoo lang, tip lang siya ng kanyang kabuuan na di hamak na higit pa o baka po 10 beses pa ang laki ng hindi natin nakikita. Yun yung nakalubog doon sa dagat. Kaya kung gusto nating makita at maranasan ang kabuuan ng karanasan ng ating kapwa, ang kanilang sitwasyon, ang kanilang mga pinagdaraanan, kailangan po nating sumisid. To go the distance, ika nga. And it takes a decision, courage, and commitment to empathize with others. Pero, ito naman yung balik niya. Ito naman po yun. It is really worth it kahit mahirap. Why? Because empathy surely leads us to honor, nourish,
and strengthen our relationships. Di ba kapag empathetic tayo, nagiging authentic at lumalalim ang ugnayan natin dahil mas nabubuo yung tiwala sa isa't isa? That when we show empathy, trust starts to build up. When we show empathy, we will be more open and honest, even to the extent of showing and sharing our woundedness that we share together. Well, through empathy, we realize not just the wounds, but also the beauty and goodness of one another. When there's empathy, lalong nakikilala natin ang sarili na tayo po pala ay mahalaga, itinatangi at minamahal in spite of. Sa punto pong ito, may I invite you to close your eyes and imagine our Lord Jesus. Nagdurusa, duguan, at nakapako sa krus. At sinasabi niya sa iyo ngayon, sige, yayakapin at pagdaraanan ko ang lahat ng ito dahil gusto kitang samahan sa kalagayan mo at sa mga pinagdaraanan mo. Gusto ko na higit kang maunawaan sa iyong kalagayan. Di ba ito yung sinulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, chapter 2, verse 7, tungkol sa ating Panginoong Hesus. Nakasaad doon, bagkus hinubad niya ang sarili niya at nagkatawang tao at nagpakita bilang isang alipin. Hindi siya napilitan, bagkus buong laya niyang pinili na daanan ng paghihirap na ito. Hindi lamang para po samahan kanya, kundi lalo't higit iahon at iligtas kanya sa iyong madilim na kalagayan. Bakit po niya ginawa yun? Bakit niyakap ni Jesus ang paghihirap, ang krus at kamatayan? Dahil po ang paghihirap, ang krus at kamatayan ay ang ating mismong kalagayan. At gusto niya na tayo'y samahan. Dahil po, napakahalaga natin sa Kanya. Yes, we are worthy of His love. That He even promised that never will I leave you nor forsake you. Hebrews chapter 13 verse 5. That's empathy for you. That's how Jesus values you and your relationship with Him. Ano pa bang hihigit sa katotohanang handa tayong samahan ng Diyos all the way sa landas ng ating buhay? Now, you may open your eyes. And let me leave you with these questions. Kaibigan, may mga bagay o dahilan pa ba para hindi mo lubos na lapitan, isuko, at ipagkatiwala ang sarili at buhay mo kay Jesus? May pumipigil pa ba sa'yo para namnamin
Namnamin ng lubos ang lalim at lawak ng pagkilala sa iyo ni Jesus. Patuloy po siyang kumakatok sa pinto ng buhay mo.